question po namin po ay tungkol po sa dalawa pong dalawang kontrabida po sa serye po. Bali, sila po Kizel Kinuchi po, saka kay Mr. Ali Bison. Hindi kasama si Pinky Amador. Sawa na sila sa akin. Bali po sa loob ng 2 taon na umire, yung abot kamay na pangarap. Bilang mga main antagonist po sa show, ano po yung pinakaming comment na natanggap niyo? And how did you take it po? Ako, siguro yung mean for me was yung umiiyak ako ng walang luha. Kasi nahirapan talaga ako before umiyak. That was the most challenging. Kasi I'm a very happy person. And since, ever since the pandemic, ito rin talaga yung first show ko. So somehow, I'm thankful na nakita ko yung comment niyo. Kasi after that, I wanted to be better. And I made myself better kahit pa paano. So, ayun. We need some constructive criticism. Hello po, good afternoon. And thank you sa pagtatanong. Kontrabida, no? Ako madaming nagko-comment sa ano ko eh. May nagano nga sa personal Facebook ko. Pag nakita kita, papatayin kita. Tingnan mo na si Annalyn, tsaka si Lynette, tsaka si Doc RJ. So, mga personal na chat sa akin. Pero, hindi pa kilala ko pa, naiinis sila sa akin. Pero, hindi ko naman kasalanan ko, ginagawa ko lang naman yung character, yung role ko bilang Doc Carlos. So, di ba? So, yun. Siguro, ano sabi mo? Effective kasi. Effective daw. Effective daw yung paikontrabida ko. Pero ang bait ni Doc Carlos yung una. Di ba? Ang dami nagmamahal kay Doc Carlos yung una. Pero nung, yun nga, nag-iba na yung character niya. So, wala. Pinabayaan na ako ng ano. Pinabayaan niyo daw siya. Ginawa na akong masama. So, pero part of the show. Kung wala kontrabida, wala na eh. Wala mabubuong teleserye. Yes, diba? Thank you. Follow-up question lang po. Bali, anyone can answer naman po. So, ano po yung pinakamatinding eksena or most fun bardagulan na nagawa ninyo sa show na yung hindi nyo po nakakalimutan? Meron daw. Chucky Wilma can answer. Ako, Or Andre. ang bait ko doon, support lang ako, friend. Ang pinakamahirap po, yung namatayan ako ng asawa. Oo, and ako thankful ako kay Derek kasi tinulungan niya ako sa nung paano gagawin niya because kilala naman ako as a comedian. Tapos nung pinalabas na yung eksena na namatay ng asawa ko, sabi ng lahat ng kamag-anak ko, huwag mo nang ulitin yan, ang pangit mo umiyak. Kaya ngayon, pag minsan ginagaya ko si Carmina at si Jillian umiiyak, ay, bakit nga sila maganda umiyak? Bakit napag ako ngayon, ang pangit? So, thankful pa rin ako kay Direk kasi kahit yung nanay niya, sinasabi rin sa kanya na huwag na akong pahihiyakin sa show kasi nga, ang pangit. Unforgettable bardagulan ba? Siguro, ano bang connotation ng bardagulan? Is that a good thing? O yung parang fight, mga sabunutan. Siguro yung hindi ko makakalimutan yung nagsubik tayo kailan lang. Yung napakainit na tapos puro action talaga, tapos mga hostage. Di ba? Naalala niyo yun? Tapos talagang, yung yate, di ba? So sobrang nakakapagod pero masaya dahil nandun kami lahat at nagkukulitan kami behind the scenes, which is actually isa pang magandang bardagulan yun kasi lahat yata ng mga magaganda namang bardagulan natin nangyayari lagi pag nag-cut na tapos nandun na tayo sa mga waiting area tapos naglilipat bahay kami, nagkukulitan kami pag may pagkain, naglilipatan pag nagkukulitan, pag nagtitiktok, pag natutulog ako, bigla na lang ako tinatadyak ni Pinky, di ba? Yung mga gano'n. Halika na, mag-TikTok na tayo! Pero yun, wala talaga akong ma-pinpoint na isang magandang, yung sobrang unforgettable. Kasi lahat unforgettable talaga for me. Yes, yes? Nakalimutan mo na nung ginawa niyo akong biktima ng TikTok.
Yan, si Jillian, tsaka ito, isa pa yan si Mila. Yan ang hindi ko makakalimutang bardagulan. Palaging ako ang ano nila, ang subject. At palagi naman akong nahuhulog sa trap nila. Ayun. Gaya nga, just to follow up on what RY said, more than anything, it's very uncommon for a show to last 2 years. And for us to be together for 2 years, parang pamilya na, actually hindi parang pamilya na talaga kami. We go out, we hang out together, and we have fun. When we actually come to taping, we really look forward to tapings because we hang out with each other talaga. Kilala na namin ang pamilya namin, lahat ng pamilya namin, and we really look forward to working because it doesn't feel like work talaga. You come to work because you want to be with family. Yeah. Yun na po. Thank you po. Pero once again, thank you so much, Mr. J. Cabulito.